Ako si Christopher Elopre. Nag-train ako ng aso since I was 17 years old. Actually, hindi ko talaga mag-train ng aso eh. Hilig ko lang talaga yung mga hayop. Aso, isda, ibon, yun yung mga hilig ko. And then, wala akong hilig mag-aral eh. Kaya nung makita ko na may magandang buhay sa dog show, kuha ko pa yung hilig ko, yun na talaga yung pinasok ko. Sa show naman, kailangan yung body build nila, yung ugali. Kasi unang-una, tinitignan muna din namin yung ugali ng aso kung pwede siyang i-dog show. Pangalawa, syempre, yung itsura nila. Saka syempre, kailangan namin siyang matrain. Kailangan ko silang i-train kung paano yung tindig nila, kung paano yung takbo. Saka yung pinakamaganda, malaro talaga yung aso. Usually kasi tinitignan lang yung kung tama yung bite, yung ng mga paa. Kasi kalimitan sa ibang aso, minsan inborn sa kanila yung mga paa nila. Hindi maganda yung forma. Kasi kailangan doon yung structure kasi ng aso yung tinitignan kung isasali mo sa dog show. Sa training naman, kung conformation, yun yung tinitignan yung tamang tindig, tamang takbo, saka nga yung build ng aso. Sa training kasi, usually 3 to 4 months, kung halimbawa puppy pa na lang nila itinitrain, mas okay sa akin yun. Kasi mas makukuha ko kagad yung loob nila. Pero yun, halos laro-laro pa lang kasi yung edad na 3 to 4 months, medyo malaro pa talaga yan. Doon ko sila pine-prepare para mas band kami ng aso. Sa training naman ng conformation, ang kailangan lang dyan is mapatindig ko ng maganda, mapatakbo ko ng maganda, at saka band talaga kami. Usually kasi, pagka dire-diretso mong i-dog show, hanggang sa dino-dog show mo sila, pinaka-maintenance na nila yung training nila. Kahit na umabot ng 8 years yung edad ng aso hanggang sa idino-dog show mo, kailangan pa rin talaga yung may training. Mahalaga talaga yung sa pagkain. Usually kasi lagi silang nilalakad eh. Lagi silang tinatakbo at saka pag maganda yung pagkain mo, mas maganda na bibuild yung mga muscles nila at saka may tamang takbo pa rin talaga. Tamang takbo at tamang training. Ang pinakamalaking challenge sa amin, kapag takot yung aso at saka nangangagat. Siyempre, magkaiba yun eh. Pero mas okay sa amin yung matapang. Kasi mas madali sila kumpara sa takot. Sa takot kasi medyo limitado yung magiging galaw mo. Hindi mo sila po pwedeng ma-jerk. Hindi mo po sila po pwedeng masalita ng mataas kasi lalo silang matatakot. Hindi kagaya ng pag matapang yung aso na kokontrolin lang namin. Kailangan sa aming mga handlers and trainers kasi kami. Ang kailangan lang talaga, matrain namin yung aso. May magandang bonding kami ng aso. Yun yung pinakamahalaga. Hinahanap ng mga judges yung tamang tindig nila, tamang takbo, saka dapat talaga tamed yung aso mo. Saka mayabang. Yun yung pinaka-nandun, mayabang yung aso. Ang lagi naming sinasalihan is yung Philippine Circuit. Tuwing January yan, kasi yun yung pinakamalaking dog show na ginaganap dito sa buong Asia. Halos lahat kasi ng mga bansa invited talaga, saka talagang dinadayo dito sa Pilipinas yung show na yun. Sa mga gustong mag-dog show, gustong magsali sa competition, marami namang handlers dito sa Pinas na pwede nilang kontakin o pwede nilang ipatrain yung mga aso nila. Tapos kami na yung bahala sa loob ng ring. Kailangan nilang i-prepare syempre yung aso nila at least 1 to 2 months na may training para ma-prepare talaga yung aso nila for competition. At saka ma-assess namin kung pwedeng i-dog show yung aso. Kasi hindi naman lahat ng basta purebred na aso nila, na alaga nila is kung gusto nilang isali sa dog show is pwede na kagad. Kasi depende pa rin yun sa itsura ng aso nila.